Magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Professor Tondon Contreras sa kauna-unahan kong usapang politika ngayong 2022. Unang-una muna, Happy New Year. Sana po itong taong dadating yung 2022 mas maging better doon sa 2020 at 2021. Bagamat nararanasan na naman natin ngayon ang pagtaas sa mga kaso. Ang silver lining ng dito, itong Omicron variant na hinihinilala, pinagsususpetsahan na siyang nagiging cause nitong surge, ay sadya namang mas mild ang epekto. Lalo na doon sa mga nabakunahan na at na-boost na. Kaya magpabakuna po tayo. Kung hindi pa kayo nababakunahan, magpabakuna na po. Kung nabakunahan na kayo at pwede na kayong ma-boost, magpa-booster na po kayo. Marami po siguro nagtatanong ba't ang tagal kong hindi nag-usapang politika mula nung December. Hindi ko na matandaan yung huli kong live noon. Yung una, hindi pala live. Usapang politika tape na to dito sa YouTube at saka sa Facebook. Una muna, may nangyari kasi sa akin. Hindi ko po pwede ipakita mukha ko noon kasi ako po ay nag-shingles o kung tawagin sa Tagalog yata yun ay bulutong tubig. Ito pong kanang bahagi ng mukha ko mula dito sa scalp pababa ay naapektuhan po yun, pababa hanggang dyan sa ilalim. Nung una po, akala ko parang nag-shave kasi ako napansin humahapdi na yung aking scalp dito sa side. Yun pala nagsisimula na yung infection. Akala ko naman na-irritate lang ako ng aking pag-shave. Kasi pag nag-shave ako dito, syempre hanggang dito, ay alam mo naman ang lolo nyo, minsan nagtitipid. Inuulit ko yung, pag hindi pa naman masyadong mapurol, at kaya naman, ginagamit ko uli. Siguro naisip ko na, in fact, kaya lang duda ako, bakit yung kanang bahagi lang ng mukha ko ang meron? Di sana kung na-infect ako, di sana buong ulo ko, o itong lahat, bakit dito lang? Pero ganun pa man, nag-take na ako ng medication para sa pain. At nagpa-prescribe na ako ng antibiotic. Kasi tinginan man nung doktor ko via sa picture, nakita naman niya na infected. So, sabi niya, sige, bigyan na lang kita muna ng antibiotic para hindi na ma-infect. Pero nung kasi nasa bakasyon ako noon nagsimula siya before Christmas. And then nung kasagsagan ng Christmas nagsisimula na siyang magkaroon ng ganung hindi nag-alala na ako kaya pagbalik ko sa Los Baños nagpatingin na uli ako. At doon parang nakikita na parang bakit kaya ganoon? Kasi yung presentation niya hindi actually makikita mo talaga na shingles kasi para talagang lang infection. Napansin lang nung aking hipag nung nasa Pangasinan kami na sabi niya talaga parang parang shingles. So after New Year nung kasagsagan ng kabuuan ng period na yon, ayun pala yun yung time na nagsisimula na talaga siyang kumalat kasi sabi ko na-worry na ako kasi marami ng parang scabs yun dito. Yung pala in fact kumalat na. So saka lang na-diagnose na shingles at nung patapos na yung bout at sabi nga nung huling doktor na tumingin sa akin na swerte nga daw ako kasi kahit hindi ako nag-take ng antiviral medicine, nakarating lang dito sa parte ng ng dito, naabot lang dito. Kasi kung na-occupy pati yung eye ko, it could have been worse kasi pwedeng apekto ng eyesight ko. In fact, it could even lead to permanent blindness. So sabi ko, So therefore, yung pala kapag nagka-crush na, yung parang kung makita nyo sana yung worst kong situation, nung talaga ang pangit ko, talagang kita nyo talaga parang meron dyang, yung maitim na, yung parang scab. So, yun, nung mag-crush na yun at magtanggalan na ng kusa, hindi na pala yun infectious. Now, first of all, what is a shingles?
usapang shingles tayo ngayon, ha? Pero actually, ang usapan natin yung usapang the nerve. Bakit konektado sa the nerve? Alam niyo na kung saan ako patungo ngayon, di ba? Yung the nerve, di ba? Yan ang word of the week or the day, the nerve. Kasi itong shingles is actually really an infection, a viral infection of the nerve that affect the nerves. And it mangyayari lang yan kapag nung bata ka pa, nagkaroon ka na ng chickenpox o nagkaroon ka na ng prior infection ng chickenpox. Gumaling ka sa chickenpox mo, pero yung varicella na virus will lie dormant in your nerve endings. And then you grow older or your immunity or your resistance is lowered, then babalik yan in the form of a shingle. It could attack any part of your body, your face, your torso, your hand. Pero ang ano diyan kasi isang side lang inatake, hindi siya kumakalat sa buong katawan. So kaya nga yun nga, kanang bahagi lang ng aking face ang naatake. Now I'm getting better. You can only see now yung mga scars. Tapos may mga natitirang kaunting parang scab na hindi pa natatanggal. So that is the scientific side of it. Pero meron ding folk medicine side of it. At ito mas intriguing ito. Kasi yung sister ko, nung makita rin yung face ko, sabi niya, parang sabi niya, nabanggit niya sa akin na meron siyang kakilalang gumagamot, healer, folk healer o faith healer na hindi naman kailangan pumunta ka physically, titingnan lang, ibig mo lang pangalan mo, papakita mo yung picture, at sasabihin mo kung what's wrong with you. At nadadiagnose ka na. And they can perform the healing by remote, by through a medium. Okay? At ayon sa diagnosis ng healer na ito, ako daw ay nabarang. Nakulam ako. Na merong nagpakulam sa akin, isang taong galit sa mga pinagsasabi ko at ayaw makita ang mukha ko sa telebisyon o sa usapang politika. So siguro alam niyo na kung sino yung mga yon, 'di ba? Sino yung potential na anong klaseng tao ang pwedeng magalit sa mga sinasabi ko, right? So ako kasi naniniwala ako sa mga ganun. I believe in science, but I believe in things that could not be explained. And I think hindi naman siya conflicting kasi you can reconcile it by saying that the way the unexplainable manifests through modern science is through shingles. Siguro yun yung manamanifest. Yun ang kanyang expression sa modern terminology. It's shingles. But basically, it's what was awakened when I was subjected to this voodoo na merong isang taong galit sa akin na pupunta sa isang mambabarang, nagbayad para ako ay kulamin. At ang ginawa daw ay parang yung talagang parang sinasaksak ng yung mismo siguro yung manika, sinasaksak yung mukha ko doon sa manika ng yung karayom, ang dami. Kaya pala ang feeling ng yung ko parang may mga sumasaksak ng karayom. Tapos at makate. Yung pinakalatan daw ng mga insekto. So siguro yun yung manifestation. Kasi for those people who have not had shingles, I tell you, it's one of the most excruciatingly painful thing that you can experience. Hindi ako makatulog. Grabe. Yung kumikirot. Yung kumikirot talaga kasi yung nerves mo ang tinamaan eh. It is a viral infection of the nerve. Okay? The nerve ending. So imagine mo yon, tapos malamig pa yung panahon. Pati nga yung loob, yung ngipin ko, humingilo na kasi syempre apektado. Hindi rin ako masyado makapagsalita, hindi ako masyado makakain kasi nangingilo nga yung ngipin ko kasi syempre pati yun affected. Nagkaroon ako ng mga tawag nito, singaw sa loob. So it is really horrible that indeed the shingles is an excruciatingly painful illness, and it is something that I'm not going to wish even on my enemies. But apparently the person who went to that mambabarang to have me, to curse me, really wanted me to suffer. Ganun na siguro galit sa mga pinagsasabi ko. Well, anyway, yung healer naman, nagritual, binigyan ako, prescribean ako ng kung gagawin ko. I'm not going to go into the details of it.
Basta may ginawa, tapos nag-ritual, nakasabay naman noon time may nag-heal na rin yung scab. At may mga pinagawa sa akin. So I did it. So sabi ko walang masama. Kasi alam mo naman ako, I'm into science, but I'm also into indigenous knowledge. And I would understand that these are two things that doesn't have to be contradicting each other. In this case, hindi naman sinabi nung healer na huwag akong magpagamot sa modern medicine. So, medyo ngayon nagre-recover na ako. Pero andun pa rin yung medyo sakit, kaya I'm taking pain medication. Kasi in fact, meron ngang post-herpetic neuralgia kung tawagin. Ito yung kahit tapos ka na sa shingles mo, it takes years before the pain goes away. Kasi yung pain mo nga, yung nerve mo nga ang nadali eh. Pero sa akin naman, parang ang feeling hindi masyadong ganun. Meron lang feeling of tinging, tapos yung pain na parang yun nga yung masakit. Na parang may pasa na wala naman sa loob. But it's something that has to be remedied by pain relievers, but I don't want to be addicted to it as well. So ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na magpakita sa inyo kasi medyo bumalik na yung sigla ng aking mukha. Meron pa ring mga bakas. So yan po ang drama ko. Buong Christmas at New Year in two places, sa Bicol, sa Pangasinan, hindi ko masyadong na-enjoy yung aking holidays. But I still was able to be with my family. Although I know that fortunately, shingles is a very, very contagious disease, but only when you get in touch or get in contact with the fluid that comes out doon sa mga blister, ay wala namang nangyaring ganon. At ang isa pang fortunate, lahat ng kasama ko sa family, lahat sila nagkaroon na ng chickenpox. So nagkakameron lang ito, nagiging ano lang ito eh. The mystery of this is that you get it once after you had a chickenpox, but getting a chickenpox would also protect you from being infected by others. Parang ganun eh. Pag meron ka ng chickenpox o nabakunahan ka na ng chickenpox, hindi ka magkaka-shingles from other people. However, it doesn't protect you from getting shingles when your body resistance goes down later. Pero yun ay not because of from other people. It's from your dormant varicella virus or herpes zoster virus that are in your body already. Parang ganon. Yun ang pagkakaintindi ko. Okay. At saka sakit ito usually ng mga matanda na. 60 na ako eh. So, nerve po ang tinatamaan ng shingles. At tamang-tama yan sa ating usapan sa ngayon. Usapang the nerve. Ito na naman po tayo. Alam mo, I would like to tell you, I'm trying so hard to be fair to Leni Robredo. New Year na New Year, I really want to be fair to her. Because even if I'm not supporting her, you know, I want to end my personal grudge against her. Na-divest ko na ang sarili ko dun sa mga biases ko against her as a person. I'm looking at her now objectively as a candidate. No longer as the Robredo who did something to my relatives. Para sa akin, tapos na ako dun. Kaya lang kahit anong gawin ko, hindi ko mapigilan na magkomentaryo tungkol sa huli niyang sinabi kasi nagkaroon siya ng video na kung saan gusto ko sana ipakita sa inyo pero ayoko nang maging bahagi pa ng pag-share ng mga ganong klase ng kung mayroon mas lumalabas yan ngayon, ng kalat na yan, viral na yan, kinikwento niya yung nangyari sa kanya na 'di ba nagkaroon siya ng tonsillitis yata o whatever. In fact, nag-quarantine din siya dahil nag-positive yung anak niya. And then swineruhan siya, nilagyan siya ng IV, ng intravenous drip. Yung swero kung tawagin. Kaya alam naman natin lahat ng swero, pag siniswerohan tayo, hinahanap ang ating ugat. Ugat, di ba? Ang English ng ugat, vein. Si Lenny, doon sa kanyang live, sinabi niya na nahirapan daw hanapin yung nerve niya. At kaya nilipat doon sa kanyang braso, sa halip na dito siya, o sa halip na dito, di ba tayo pag siniswerohan tayo, dito tayo nilalagyan. Sa halip dyan, dito siya nilagyan, parang dyan, di ba?
O para dito dito sa banda dito. Okay? So instead dito. Kasi minsan dito tayo, dyan tayo. Kasi dyan kitang-kita yung ugat natin, di ba? Dito. Pero ang ginamit ng word nerve. So, for me, it's very basic, that when you get an intravenous drip, and a needle is inserted into your vein, not your nerve. Si Lenny nagsabi niya 2 beses with confidence. Nahirapan daw hanapin ang nerve niya, kaya dito na lang. At hindi lang yun. Nung nakapasok na, syempre nga naman, kung dito nga naman yung karayom sa nerve niya, ay mahirap. Pag ganyan i-bend niya yun, baka ma-disrupt. Kaya ang ginlagyan pa daw ng tourniquet o tourniquet. Alam naman natin ang tourniquet, nilalagay yan yung para bagang ilalagay sa iyo tapos ipipihitin para yung 'di ba pagkukunan ka ng dugo o kaya minsan yung minsan may sugat ka tapos biglang matigil yung pagbi-bleed, nilalagyan ng tourniquet para tumigil yung flow ng dugo. 'Di ba? Kasi yung sa pagkukuha ng dugo, ito-tourniquet mo na para magbuo tapos aalisin bigla para mag-flow bigla. Sabi ko, swero na nga yung ba't ito tourniquet? Di ba free flow nga yung pagpasok ng IV? Apparently, she was referring to a splint, an arm splint. So people will say, petty naman, ba't kailangan pang punahin yun? Nagkamali lang yung ali. Pero sa akin kasi fundamental yun eh. Parang unang-una, anyone without even a PhD or a lawyer would know that a vein, kaya nga intravenous yan eh. Kapag palagay na yung tourniquet, hindi niya alam pinag-gamit ng tourniquet sa splint. Pero nevertheless, di ba? Parang, sa akin kasi ganito, it's not petty. Because it's her supporters who keep on harping that she's intelligent. It's her supporters who keep on contrasting her with Marcos and keep on diminishing and demeaning Marcos for not having a degree. Di ba? Yan yung drama ng kanyang mga supporters eh. Na si Marcos ay hindi naman nakatapos, walang pinag-aralan, walang naging trabahong maayos, naging politiko lang, nagkapitalize sa kanyang pangalan. Si Lenny pinagmamalaki ang kanyang natapos at pati ang kanyang mga anak, pati yung intelligence ng kanyang mga anak, ginagamit na sangkalan ng kanyang mga supporters. So parang payo lang sa mga supporters, you have to be very careful on how you frame your candidate. Because errors like this, like the one committed by Lenny, will be fatal. The moment you paint your candidates as a paragon of intelligence, and it turns out that things like this come out, in addition to her previous gaffes, like there are only 1,700 islands in the Philippines when we know it's more than 7,100 plus, di ba? Or na-correct na nga yan, di ba? Then you call attention to it. The moment you call to the virtue of a candidate, and then it turns out that that is not present, then you have a problem. You have a packaging problem. So the nerve, it's not petty. Because for me, for example, I will not be comfortable handing the future of the country over to someone who thinks that intravenous needles are inserted into the nerve and not to the vein. For someone like me who just recovered from shingles, who knows that shingles is a viral infection of the nerve, and it is the most excruciatingly painful disease that one can be infected with. Grabe naman yung pahirap kung ang nerve at sinaksakan ng Diyos ko. Diba? Ang mga kakilala nga natin mga medical practitioners, iniiwasang madali ang nerve kapag nag-i-injection, o kaya yung IV needle ipapasok. Kasi pag ma-damage ang nerve mo, you can be paralyzed. Right? So, yun lamang po. Paalala lang sa mga supporters, mga kandidato, hindi lamang kay Lenny. Iwasan po natin masyadong mangantyaw about the lack of virtue of other candidates and the thing that our candidates possess. Because baka makarma kayo.
makarma kayo. Dahil ang kandidato nyo come out with some ridiculous, let us say honest mistake probably, but it's still a mistake that would run counter to how you want her or him to be imaged. Okay? So, ayan po. Diyan lang muna. Again, pasensya na kung ako'y matagal na nagmahinga. Di bali, babawi tayo. So, muli sa susunod uli. Ingat-ingat po tayo ngayon, ha? Talagang umaakyat na naman ng cases. Dito nga lang sa Los Baños. Tuwan-tuwa kami na 3 weeks, walang new cases, 0. Active cases ngayon, Diyos ko, bumabakit na sa 28 yata. Grabe. So, mabuti na lang po at marami na pong bakunado, magpabakuna pa rin ng iba. Patuloy pa rin tayo mag-ingat at patuloy nating isa-isip na hindi pa tapos ang pandemya. Salamat na lang natin at ang Omicron ay medyo mild. Pero ganun pa man, ingat pa rin. Sana po nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. At sana po nakapagturo ako sa inyong kaisipan, haplos ko ang inyong mga puso, at nakapagbabago ako sa inyong mga pananaw, kahit ito ay sa usapang politika lang. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch hearts, and transform lives. Po, marami po tayong pag-uusapan ngayong taong ito, lalo na sa Mayo, malapit ng eleksyon. Ito pong lagi yung sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal, subscribe po tayo, huwag kalilimutan sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa susunod uling usapang politika.